Mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Rich Omar Dorino at maligayang pagdating sa aming vlog. Sa araw na ito, tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa, ang kahalagahan ng katutubong wika sa pagpapaunlad ng edukasyong pambansa. Tara, simulan na natin! Ang katutubong wika ay ang wikang unang natutunan natin mula sa ating pamilya at komunidad. Ito ang wika na nagpapahayag ng ating kultura, tradisyon at identidad bilang isang bansa. Hindi lamang ito isang kasangkapan sa komunikasyon, kundi isang mahalagang bahagi ng ating pagkakakilanlan. Sa Pilipinas, may mahigit 170 na katutubong wika na ginagamit sa iba't ibang rehiyon. Bawat isa'y may kanya-kanyang yaman at kasaysayan. Bakit nga ba mahalaga ang katutubong wika sa edukasyon? Una, kapag ang pagtuturo ay sinasagawa sa sariling wika ng mga estudyante, mas madali nilang nauunawaan ng mga aralin. Ayon sa pag-aaral, mas mataas ang kanilang antas ng pagkatuto at partisipasyon sa mga estudyante kapag sila ay natuturuan sa kanilang unang wika. Halimbawa, sa mga programang Mother Tongue-Based Multilingual Education or MTBMLE, napapabuti ang literacy rates at academic performance ng mga kabataan. Kapag ang mga konsepto ay naipapaliwanag sa wika ng pamilyar sa kanila, mas mabilis silang nakaka-adapt at nakakaunawa ng mas komplikadong ideya. Pangalawa, ang paggamit ng katutubong wika ay nakatutulong mapanatili at mapapayabong ang ating mga wika. Sa panahon ngayon, mabilis na ang globalisasyon. Mahalaga na hindi natin malimutan ang ating pinagmulan. Ang edukasyon sa sariling wika ay isang paraan upang mapanatili ang ating kultura at kasaysayan para sa susunod na henerasyon. Maraming hakbangin ang ating gobyerno at iba't ibang institusyon upang itaguyod ang paggamit ng katutubong wika sa edukasyon. Isa na rito ang Mother Tongue-Based Multilingual Education o MTBMLE na ipinatutupad sa mga unang baitang ng elementarya. Layunin nitong gawing pangunahing wika ng pagtuturo ang katutubong wika bago pa lumipat sa Filipino at Ingles sa mas mataas na baitang. Bukod dito, may mga programa rin na naglalayong sanayin ang mga guro sa paggamit ng katutubong wika bilang panturo. Mahalaga ang papel ng mga guro bilang tagapaghatid ng kalaman, kaya ang kanilang pagiging bihasa sa katutubong wika ay malaking tulong sa epektibong pagtuturo. Bilang mga mamamayan, tungkulin natin na pahalagan at gamitin ang ating katutubong wika hindi lamang sa araw-araw na buhay kundi pati na rin sa larangan ng edukasyon. Sa ganitong paraan, hindi lamang natin pinapanday ang ating kinabukasan kundi pinapatili rin natin ang yaman ng ating kultura at tradisyon. Kung ikaw ay guro, magulang o estudyante, simulan mo na ngayon ang paggamit at pagpapalaganap ng ating sariling wika. Ipagmalaki natin ang pagiging Pilipino sa pamamagitan ng pagyakap at pagpapaunlad ng ating katutubong wika. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana may natutunan kayo sa aming vlog. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe sa aking channel para sa mga susunod na educational content. Hanggang sa muli, paalam at salamat. Ang hirap nang naintindihan ng Pidgin at Creole. Pidgin is isang dialect or eksklusibong salita na ginawa sa isang lugar or komunidad. And then, ang Creole is matawag siya Creole kung taon na bitaw niya siya or marami ng taong gumagamit nito. Ganun pala. Smile sa buhay. Go. Pangalawa, ang paggamit ng katutubong wika ay nakatutulong